Ayon kay Remy Martin, mahalaga ang maglaro sa Gilas, Pilipinas kumpara ang makapasok sa NBA. Tahasa namang pinuri o ipinagmalaki ni Coach Tim Cone ang improvement ni Carl Tamayo at Kevin Kembao sa Gilas. At ang ilan nating mga kababayan, sinabing atubili ang SBP na magbayad ng malaki kay Kai Soto kumpara umano kay Jordan Clarkson na nauna nang binayaran ng malaking halaga sa nakaraang World Cup noong 2023. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kasama si Remy Martin sa Strong Group Athletics na magdedepensa ng titulo sa Jones Cup. Subalit hindi ito kabilang sa grupong binubuo or binuo ni Coach Tim Cone para sa nalalapit na Asian Games or kahit sa nalalapit na Asian Qualifiers ng FIBA World Cup. Ang dahilan, hindi umano eligible si Martin, bunga ng kawalan ng passport bago mag-16 anyos. Pero para sa kanya, hindi siya nawawalan ng pag-asa kasabay ng pahayag na mas matindi pa ang maglaro sa bansa kumpara sa makapasok sa NBA. Yan ang laman ng kanyang pahayag sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Dream come true yan, mas malaking bagay yan kaysa makarating ka sa NBA. Sana balang araw mabigyan ako ng Gilas ng pagkakataon. Bata pa lang ako kasi pinapanood ko na ang Gilas at lagi kong pinapangarap na maging bahagi ng ganong klaseng platform. Kung naging dual citizen sana ako bago ako mag-16, malakas ang kaso namin para dito. Sa tingin ko kailangan lang itong idaan sa tamang mga tao at magkaroon ng mga taong tutulong sa akin para maisulong yan. Dahil wala naman akong nakikitang dahilan kung bakit hindi ako dapat magsuot ng Gilas uniform. So alam naman natin, may point din naman si Remy Martin sa sinabi niyang malakas sana ang kaso niya kung naging dual citizen siya bago mag-16. Ang problema, hindi niya nakuha yung passport sa panahon na yon. Aminado siya doon. Pero kung ang kasalukuyang qualification ay may provision na hanggang bago mag-18, may puwang pa siguro para subukan ang kaso niya. Bagamat kailangan pa rin sigurong dumaan sa tamang proseso at syempre desisyon ng FIBA. Kaya hindi rin tama na sabihin agad na wala na siyang pag-asa dyan. At may magandang precedent din sa ginawa ni Kentin Millora Brown, di ba? Sa halip na basta tanggapin na lang na hindi siya pwedeng maging local, si Kentin Millora Brown, humingi siya ng tulong sa abogado para iharap at ipaglaban ang kanyang eligibility dito sa FIBA. Nakita naman natin yung resulta. Ipinapakita na itong mga playoffs na kung meron kang legal at documentary basis yung isang player, pwedeng subukan ng proseso kaysa agad sumuko, di ba? Kung ganun din ang gagawin ni Remy Martin, posible maging interesting yung magiging resulta. Hindi naman siya humihingi ng automatic na pwesto sa Gilas, di ba? Ang gusto niya, mabigyan ng pagkakataong mapatunayan na eligible siya at pagkatapos, saka siya susuriin bilang player. At kung maklear siya, may isa na namang guard option ng Pilipinas na may experience at syempre background na maaaring makatulong sa national team. At isa pa sa kapansin-pansin na sinabi ni Remy Martin, yung pananaw niya na mas malaking pangarap para sa kanya ang makapaglaro sa Gilas kaysa makapasok sa NBA. So pinapakita lang nito mga playoffs kung gaano niya pinahahalagahan ang pagkakataong magsuot ng national team jersey. Sa dami ng players na nangangarap makarating sa NBA, kakaiba ang ganitong mindset na para sa kanya yung paglalaro para sa bansa hindi lang isang opportunity, kung hindi, isang pangarap na matagal na niyang gustong matupad. Samantala, ibinida naman ni Coach Tim Cone na nakikita niyang paglago sa mga batang players ng Gilas, partikular si Kevin Kembao at Carl Tamayo. Sa panayam ng media, sinabi nitong pinaghirapan ng dalawa na kukuha nitong role sa hanay ng Gilas Pilipinas sa bawat laban nito. Binanggit din niya na ito ang inaasahan niya mula nang hugutin niya bilang manlalaro ng pambansang koponan. Yan ang ilan sa mga sinabi niya sa report ng Richard D. ng The Manila Times. Lumago na sila at naging mga player na inaasahan namin magiging sila nung una namin silang piliin bilang mga pinakabatang players sa team. Pinaghirapan at karapat dapat nilang makuha ang mga papel na ginagampanan nila ngayon sa kupunan. So malaking bagay talaga yung pagunlad ni Kevin Kembao at Carl Tamayo para sa Gilas, di ba? Lalo na ngayon, mas mabigat na yung hamon sa second round ng Asian Qualifiers. Sa huling window mga ka-playoffs, pinakita ni Kevin Kembao yung kanyang scoring ability sa 23 points at 3 3-pointers habang si Tamayo naman nag-ambag ng 17 points at 3 triples din. Hindi lang sila basta mga batang players na kasama sa pool. Unti-unti na silang nagiging mahalagang bahagi ng rotation, di ba? Ang maganda kay Kembao mga playoffs, mabilis siyang nagiging reliable scoring option, lalo na sa labas ng 3-point line. Si Tamayo naman, ipinakita niya yung tapang niya nang makipagsabayan sa mas malalaki at pisikal na mga players ng New Zealand. Ibang klase yung value ng dalawang to mga playoffs dahil pareho silang may size, athleticism at kakayahang umiskor. Kaya pwede silang magbigay ng malaking tulong sa magkabilang dulo ng court. At mas magiging mahalaga ang kanilang mga papel sa paparating na laban kontra Jordan at Iran. Hindi magiging madali ang dalawang laro na yan kasi nga kabilang sila
sa mga pinakamalalakas na team sa Group E. Kaya kung gusto ng Gilas na makakuha ng sapat na panalo para manatiling buhay ang World Cup bid, kailangan nilang makita ang mas mature at mas confident na version nila Kevin Kembao at Carl Tamayo at syempre lahat ng bumubuo ng Gilas. Kaya tama si Coach Tim sa sinabi niya na earn or pinaghirapan nila ang kanilang current roles. Hindi na sila yung mga batang players na basta isinama lang dahil sa potensyal. Sa bawat window, mas lumalaki yung kanilang responsibility. At ngayon nga mga ka-playoffs, panahon na para patunayan ni na Kevin Kembao at Carl Tamayo na kaya nilang maging bahagi ng core ng Gilas sa mga malalaking laban. Usap-usapan pa rin ang walang paramdam na si Kai Sotto para sa Gilas, Pilipinas. Kaya naman ang ilan nating mga kababayan tila naiinip na at tahasang ikinumpara ang benepisyong nakukuha nito sa benepisyong nakukuha ni Jordan Clarkson kapag sumasalang sa pambansang koponan. Ayon sa mga netizen, kayang magbayad ng malaki ng SBP kay Clarkson pero tila tubili ito kay Kai Sotto. Yan ang laman ng reaction ni Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Pag kay Clarkson, willing ang SBP magbayad ng ilang milyon. Pero pag kay Kai Sotto, hindi nila kayang magbayad. Hindi naman pwedeng ganun. Business din yun sa kanila. Kung kaya nila magbayad sa iba, di pilitin nilang makaya din ang hinihingi ng kampo ni Kai. May point din naman yung ating mga netizens sa pagkukumpara kay Jordan Clarkson at kay Kai Sotto. Pero kailangan nating linawin mga ka-playoffs ang isang mahalagang bagay dito. Wala namang opisyal na pahayag mula kay Kai Sotto o sa kanyang kampo na humihingi sila ng malaking talent fee para maglaro sa Gilas Pilipinas. Meron ba? Parang wala naman tayo nakikita, di ba? Kaya hindi rin siguro patas na agad sabihin na pera yung dahilan kung bakit hindi siya available dito. Sa ngayon kasi, ang mismong lumalabas na dahilan mula sa kampo ni Kai, may mga commitment siya sa US, kabilang ang posibilidad na bumalik sa NCAA para ipagpatuloy yung kanyang paghahabol sa NBA, di ba? Kung yun talaga ang dahilan, ibang usapin yun kumpara sa isang player na tumangging maglaro dahil mababa ang offer ng SBP. Wala kasing offer walang offer na pinag-uusapan, di ba? At tungkol naman kay Clarkson, iba rin ang sitwasyon dahil isa siyang NBA caliber player na matagal nang naging bahagi ng Gilas at may malinaw na value sa national team. So kung may gastusin kailangan gawin para makuha ang serbisyo ni Clarkson, hindi automatic na pareho dapat ang arrangement dito kay Kai Sotto. Ang mahalaga, dapat malinaw kung ano talaga ang dahilan ng bawat player. Kaya sa isyong ito siguro, isang tabi muna natin ang usap-usapan tungkol sa malaking bayad. Walang ganun kasing lumalabas Although may mga reports na eto, ganito, ganyan-ganyan, wala tayong naririnig sa kampo ni Kai Sotto na humihingi sila ng malaki. Malinaw lang natin, no? Pero kung may commitment talaga si Kai sa US at sa kanyang NBA aspirations, yun ang dapat natin pag-usapan. Pero syempre, dahil kailangan siya ng Gilas sa World Cup qualifiers, sana maging malinaw din sa lalong madaling panahon ang desisyon ni Kai Sotto para makapagplano ng maayos si Coach Tim Cone, di ba? Kasi naghihintay din yung taong bayan sa kanya kung ano yung magiging sagot niya rito, kung sasama ba siya or hindi sa Gilas Pilipinas.